Magandang umaga po sa bawat isa. Puri ng Panginoon sa umagang ito. Tunay po na mabuti at dakila ang Panginoon. At sa oras pong ito, ang live pong ito ay hindi po nanggagaling sa Taiwan. Ang live pong ito ay nanggagaling sa Talim Island. Magandang umaga pong muli. At sa bawat isa tayo po ay magpapasimula ng ating devotion sa umagang ito. At kung kayo po may mga banal na kasulatan, ay makibukas po kayo sa akin sa aklat ng Lucas, Kapitulo 17 hanggang talatang 26. Ulitin ko po, ang pag-uusapan po natin ay nasa aklat ng Lucas. Ang kapitulo po ay 5, ang mga talata po ay 17 hanggang talatang 26. Ganito po yung binabanggit ng banal na kasulatan. Minsan, nagtuturo si Jesus, naroon din ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na mula sa bayan ng Galilea at Judea at sa Jerusalem. At sumasa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon upang magpagaling ng mga may sakit. May dumating na ilang tao, dala ang isang paralitikong nasa higaan. Nagpilit silang makapasok sa bahay upang mailagay sa harapan ni Jesus ang may sakit. Subalit, wala silang maraanan dahil sa dami ng tao. Kaya't umakyat sila sa bubungan at binutas iyon, saka inihugos sa harapan ni Jesus ang paralitiko na nasa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Sa loob-loob ng mga Eskriba at Pariseo, sino itong nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos? Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sumagot siya, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan, o ang sabihin, tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, iniuutos ko, tumindig ka, dalhin ang iyong higaan at umuwi ka. Pagdakay tumindig ang tao sa harapan ng lahat, binuhat ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Nang gilala sila at tigib ng takot na nagpuri sa Diyos, nakakita kami ngayon ng mga kahangahangang bagay, wika nila. Sa umaga pong ito, pag-uusapan po natin, sino si Jesus? Tayo po'y manalangin. Diyos Ama sa langit, pagpalain mo nga po ang oras na ito, pagpalain nyo nga po ang bawat isa, pagpalain nyo nga po ang live na ito, at kayo po lamang ang patuloy na mataas. Ama, sa pangalan po na inyong bugtong na anak na si Jesus, at sa patnubay ng banal na Espiritu, kayo po ay yung manguna, kayo po yung mataas. Yan po ang aming samot dalangin, sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Sa umaga po ito, ang pamagat po natin pag-usapan ay nais kong ulitin, sino si Jesus? Meron po tayong preposition o panukala. Ang bawat tao ay maaaring makilala si Jesus at makamit ang pagpapalang kailangan ng bawat isa. Kaya naman po,
Halina at ating alamin ito. Meron din po tayong layunin na maituro sa bawat isa ang mga katotohanan patungkol kay Jesus upang makilala si Jesus ng lubusan. Ulitin ko po, may layunin po tayo na maituro sa bawat isa ang mga katotohanan patungkol kay Jesus. At ang pagpapala na makakamit ng bawat isa kung makilala si Jesus. Kalawa, mahikayat po ang bawat isa sa mga katangian at kakayahan ng Panginoong Jesus. Kaya nga, pahintulutan po ninyong maibahagi ko ito sa bawat isa. Bigay po tayo ng panahon. Salamat po. Ikatlo, mahamon po ang bawat isa sa mga kapakinabangan na makakamit kung mauunawaan at makikilala po natin ng lubusan si Jesus. Ang aklat pong binasa natin o binasa ko ay aklat ng Lucas, na si Lucas po ay nagpakilala na si Jesus ay anak ng tao. Ang author po ng Lucas ay si Dr. Lucas. Siya po ay Griego at siya po ay Hentil na Kristiyano. Siya rin po ay nag-iisang Hentil na kung saan ay sumulat sa isang aklat ng Bagong Tipan. Si Lucas din po ay close friend o malapit na kaibigan nitong si Apostol Pablo at kasama sa mga pagmimisyon. Si Lucas din po ang sumulat ng mga gawa. Ang tagapakinig po o sinulatan po ni Lucas ay si Teopilo, na sinasabi pong isang nagmamahal sa Diyos. At ang Teopilong ito ay isa rin pong Hintil. Ito po ay tinatayang nasulat noong AD 60. Ayan. At tinatayang ang aklat pong ito o yung sulat na ito ay sinulat ni Dr. Lucas. May posibilidad na sa Roma o sa Caesarea. Ang layunin po ng sulat ni Lucas ay para ipakita yung mga katotohanan, yung mga saktong katotohanan ng patungkol sa buhay ni Jesus. Ito po yung nais ipaalam ni Lucas kay Teopilo. Pinapakita rin po rito yung kumpletong pinipresenta rin po o pinapakilala rin po ni Lucas dito na si Jesus ay totoong tao o perpektong tao at siya rin po ay sabi po rito ay siya rin po ay Diyos na nakagagawa o tagapagligtas. Ulitin ko po, pinapakita po rito na si Jesus ay totoong tao o perpektong tao at tagapagligtas. Ang chapter 5 po ay pinasimulan sa mahimalang paghuli ng isda. Magdamag silang ng isda, sina Pedro, pero walang nahuli. Pero nung ipahulog ng Panginoon yung lambat, nakahuli sila ng maraming isda. Pangalawa po, verse 12 to 16, sabi po ay pinagaling ni Jesus ang isang ketongin. At dito po tayo sa ating papaksain. At binabanggit po rito sa ating papaksain yung pagpapagaling sa isang paralitikong tao. Paano po natin ito pag-aaralan? Una po, aalamin natin ang problema. Pangalawa, ano yung solusyong ginawa nila para malutas ang problema. At pangatlo, ano po yung nangyari? Ano yung resulta? Ano yung outcome? Bilang bahagi po ng pagpapasimula, makikita po natin dito, ano nga ba yung problema? Sa talatang 18, sabi po rito sa talatang 18, pinapakita po rito
may dumating na ilang tao, dala ang isang paralitikong nasa higaan. Nagpilit silang pumasok sa bahay upang mailagay sa harapan ni Jesus ang may sakit. Subalit wala silang maraanan dahil sa dami ng mga tao, kaya't umakyat sila sa bubungan at binutas iyon. Makikita po natin na yung problema rito na makikita po natin ay merong isang lalaking paralitiko na binuhat ng mga tao. At iyon po habang siya nangangaral, nung siya umuwi sa kanilang lugar, ay naroon may mga tao po nagsipunta, napakarami, at nahaharangan po nila yung daanan. Kaya ito pong may sakit na ito, na buhat ng 4 na tao, ay nung mga tao ay wala silang madaanan, at ang ginawa po nila, sila po ay umakyat doon sa bubungan at binutas yun. Ano po yung makikita nating problema dito? Meron pong may sakit na nangangailangan ng kagalingan. At ano po yung ginawa ng mga tao? Ano po yung ginawang solusyon ng mga tao na siguro ay mga kaibigan o nagmamahal sa kanya? Ang ginawa pong solusyon ng mga taong ito, dinala po nila yung paralitiko, binuhat nila sapagkat paralitiko nga po, hindi po siya makakalapit sa Panginoon. Kaya ang ginawa po nila, dinala nila yung taong ito, at nung sila po ipapasok sa bahay, wala po silang madaanan, at ang ginawa po nila, umakyat sila sa bubungan at binutas po iyon, saka ibinaba yung tao habang nakahiga sa kanyang higaan. Makikita po natin na pag may problema sila, yung kagalingan ng paralitikong ito, ang ginawa po nila ay inilapit nila ito sa Panginoon. At ano po nangyari? Nakikita po natin sa talatang 24, ano po yung nangyari dito nung kanilang dalahin sa Panginoon yung lalaking ito. Ano po yung makikita natin? Nung dalahin po nila at maibaba yung lalaki, nakita po ng Panginoong Jesus yung pananampalataya ng mga tao na nagdala, at siguro maaari na rin pati yung mga tao na sabi nga po yung nagmamahal sa kanya, itong mga tao na nagdala sa kanya, nakita po ng Panginoon yung kanilang pananampalataya, at sinabi po doon sa paralitiko, ipinatatawad na ang iyong mga kasalanan. At doon po, sa pagkakatipon nga po nilang iyon, habang siya po nagtuturo, marami po mga tagapagturo ng batas, marami mga, sabi nga po yung mga Pariseo na naroroon, at sila po ay, yung mga tagapagturo ng batas ay nagsaloobin, na sabi, sino ba itong taong ito na sabi nga ay tinutuya o namumusong sa Diyos, sapagkat sabi nila sa kanilang loob-loob ay Diyos lamang ang makapagpatawad. Pero sa ganun pong sabi, yung pong pagkakasalita ni Lucas dito ay sa kanyang kwento, nalalaman ni Jesus yung kanilang iniisip. Ito po yung comment ng author. Sabi po ay, nakikita po o nalalaman ni Jesus yung kanilang iniisip. Kaya ang sabi po niya, upang mapatunayan niya sa mga tao na ang anak ng tao ay may kakayahang magpatawad dito sa lupa, inutusan po niya yung lalaki na bumangon at dalhin yung kanyang higaan. At ano pong nangyari? Ano po yung outcome? Ano po yung resulta? Yung lalaki po ay biglang tumindig. Dinala yung kanyang higaan at umalis na nagpupuri sa Diyos. Yun po yung resulta. Pangalawa po, makikita po natin, ayon doon sa kwento, yung tao po ay tiyak na napatawad sa kanyang mga kasalanan. Pangatlo, makikita po natin na yung mga tao ay na-amaze, namangha, na sabi nila, bago lang kami nakakita ng ganito. Yun po yung naging resulta.
Kaya makikita po natin dito yung katotohanan. Ano yung problema? May tao pong nasa banig ng higaan o paralitiko. At anong ginawa nilang solusyon? Dinala nila siya sa Panginoon. At nung makita ng Panginoon yung kanilang pananampalataya, ayun nga po, yung tao, sabi niya, ipinatatawad na ang iyong kasalanan. Gurong tataka po tayo, bakit iyong kasalanan muna ang ipinatawad doon sa tao? Hindi sinabi agad na, o sige, magaling ka na, buhatin mo ang iyong higaan. Alam po nyo, sabi po ng Biblia na kalimitan, yung mga nangyayari sa isang tao, hindi po naman po lahat, kalimitan nangyayari sa isang tao, kapag merong nangyari na masama o hindi tama, ito po ay bunga ng kasalanan. Kaya siguro sinabi ng Panginoon, ipinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Pero sabi ng mga tao, nung pariseo o nung tagapagturo ng batas, namumusong ang taong ito pagkat Diyos lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan. Kaya nga po makikita po natin dito na talagang ang Diyos, kapag lumapit tayo sa Kanya, siya lamang po ang tunay na makapagpapagaling. At pagkatapos mo patawad yung kasalanan ng lalaki, para mapatunayan niya doon sa mga tao na naghihinala o nag-iisip na siya ay namumusong lang dahil ang Diyos nga lang po ang makapagpapatawad sa kasalanan ng tao. Sabi niya, upang mapatunayan ang anak ng tao ay makapagpapatawad ng kasalanan dito sa mundong ito, sa lupang ito, inutusan niya yung lalaki na tumindig at tumayo at ito nga po ay gumaling. Kaya nga po, makikita natin mga kapatid, mga nanonood, napakahalaga po na makita natin na kapag ka palang tao may problema, dapat sa Panginoon natin ito inilalapit. Sapagkat sa Panginoon, walang imposible, lahat ay kayang-kaya niya. Ngayon po malaman po natin kung paano nakamit ang kagalingan ng lalaking paralitiko. Kumusta po tayo? Maaring may problema tayo, hindi man tayo paralitiko, pero may problema tayo. Ang solusyon pala doon, hindi lumapit sa mga ibang tao. Kung pera ang problema, hindi yung paglapit sa Bombay ang solusyon. Kung tayo po ay may problema, napakaganda po pala na ilapit natin ito sa Panginoon. At kung yung mga tao kung may problema, hindi nila kayang makalapit sa Panginoon, ito na po yung ating tinatawag na devotion. Pwede po natin silang ipanalangin, pwede po natin silang ilapit sa Panginoon, yung mga taong walang kakayahan na makalapit sa Panginoon, katulad po ng paralitikong ito. Pwede po sa pananalangin, ilapit po natin sila. Bakit hindi po sila makalapit sa Panginoon? Kasi nga po, yung mga taong ito, pwedeng mayroong guilt o yung sakit sa kanilang mga puso, sa kanilang damdamin. Maaari sila mayroong pag-aalinlangan, may doubt sila. Kaya hindi sila makalapit sa Panginoon. O maaaring meron silang tinatawag na resentment o yung mga hindi magandang karanasan sa buhay. Kaya nga po, katulad ng lalaking paralitiko, kailangan natin silang buhatin papunta sa Panginoon upang yung kanilang problema, yung kanilang suliranin ay magkaroon ng kalutasan. Kaya nga po mga kapatid, ilapit o dinala nila kay Jesus yung may sakit at ito ay gumaling. Pinuri nung paralitiko yung Diyos. Pinuri ng mga tao yung Diyos. Kaya nga po, sa ating mga buhay, makikita po natin, sino nga ba si Jesus dito? Ayon sa ating pinag-aaralan. Sabi po rito, si Jesus ay tagapagturo. Sabi po ng verse 17, habang si Jesus ay nagtuturo, doon sa napakaraming tao. At ito po'y totoo na sa maraming sitas o bahagi ng Biblia, si Jesus po ay guro. Ikalawa po, si Jesus ay may kapangyarihang magpagaling. Sabi po sa verse 17,
na makikita po natin dito, sabi po rito, minsan nagtuturo si Jesus, naroon ang mga Pariseo at tagapagturo ng batas, ng kautusan, mula sa mga bayan ng Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon upang magpagaling. Ito pong bahagi ito ay komento noong sumulat at wala pong makapagpapabulaanan o makakapagpabulaanan o sa mga sinabi pong ito ni Dr. Lucas. Bakit po? Sapagkat ito'y siniyasat niyang mabuti. Ito po yung tinatawag na author's comment na si Jesus po ay sumasa kanya yung Panginoon at meron siyang kapangyarihang magpagaling. Okay, kalawa po, siya po ay may kakayahang magpatawad. Sabi po sa talatang 20 at pinatunayan sa talatang 24 nung kanyang pagalingin yung may sakit. Kasi nga po marami nag-aalinlangan na si Jesus ay makapagpapatawad kasi Diyos nga lamang ang makapagpapatawad. At sa bahagi pong ito, ipinakikita na si Jesus ay Diyos na may kakayahang magpatawad sa mga may kasalanan dito sa lupa. Ano pa po? Si Jesus po ay nakakaalam ng lahat. Bakit? Iniisip lang nung dalubhasa o tagapagturo ng batas na si Jesus ay namumusong dahil Diyos nga lang ang pwede magpatawad. Alam ni Jesus yun. Siya ay all-knowing God, omniscient God, na kung saan alam niya yung iniisip ng tao. Kaya nga po makikita natin, maging ang mga taong, sabi nga po, naroon, alam pala ni Jesus yung kanilang iniisip, lalo na yung mga Pariseo na namumusong. Makikita po natin na kung bakit si Jesus ay nakagawa ng himala at natulungan yung paralitiko. Kasi nga po, si Jesus ay tagapagturo, all-knowing God. Si Jesus ay may kapangyarihang magpagaling. Ano pa po? Si Jesus nakakaalam ng lahat ng bagay. At sabi po nung isang bahagi na ating binasa, si Jesus ay anak ng tao o perpektong tao. Pinakita po yung kanyang mga katangian, pinakita po yung kanyang kakayahan, pinakita po yung kanyang magagawa. Kaya nga po, ano pa yung ating inihintay? Kumusta na po tayo? Sa anumang problema suliranin po natin, pwede nating idulog ito sa Panginoon. Pwede tayong manalangin sa Panginoon upang matugunan niya yung ating mga pangangailangan, upang mapagaling niya ang bawat isa sa atin, upang kung anumang problema mayroon tayo, magkaroon ng kalutasan, sapagkat ang Jesus na ito ay Diyos na makapangyarihan, Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay, at sa sino mang tumatawag sa Kanya, sa sino mang lumalapit sa Kanya, hindi niya itataboy, at siya po ay may kakayahan na gumawa ng lahat ng bagay. Maaaring hindi po tayo paralitiko, maaaring may iba tayong problema, at yan po kayang-kaya pa rin ng Panginoon. Ipagtiwala lamang natin sa Kanya yung ating mga kabalisan, yung ating mga problema, suliranin. Nakita ko rin po rito yung isang katotohanan na patungkol po sa intercession o sa pananalangin para sa iba. Marami pong mga tao na hindi alam kung paano lalapit sa Panginoon. Marami pong tao ngayon na walang direksyon ng buhay. Paano po natin sila matutulungan? Paano natin sila mailalapit sa Panginoon? Una, itaas po natin sila sa Panginoon. Ilapit po natin sila sa Panginoon sa anumang kanilang kalagayan. Pangalawa, ilapit po natin ang Panginoon sa kanila. Payagan natin sila ng mabuting balita. Ipahayag natin yung mabuting balita ng kabutihan at kadakilaan ng Panginoon. Kaya nga po, sa oras na ito bilang aplikasyon, kung tayo pala ay may problema, ilapit natin, idulog natin ito sa Diyos. Kung hindi kayang mailapit ng tao ang problema niya sa Panginoon, maaaring tayo po na nagmamahal sa Kanya ay magdulog nito sa Panginoon. Sa ating mga pananalangin, maaari po nating ilapit sila sa Diyos.
di man sila makalapit, sabi po rito, di man sila paralisado, anuman ang kanilang problema, ang solusyon po, lumapit sa Diyos, ilapit sa Diyos upang yung kanila pong mga pinoproblema at pangailangan ay matugunan. Kaya nga po, sa oras na ito, salamat po sa Panginoon. Ang Diyos po'y mabuti. Ang Diyos po'y mapagpala. Purihin po ang Panginoon. Pwede po ba tayong sama-samang yumukod? Tayo po ay manalangin. Diyos Ama sa langit, nagpapasalamat po kami sa kaliwanagan, kalinawan po ng inyong mga salita. Totoo po pala na kung kami may problema, isa lang ang solusyon. Yun pong lumapit sa inyo, Panginoon. Kaya nga po, sa oras na ito, akin pong idinadalangin ang bawat isa na nakapanood ng live na ito. Hindi ko po alam ang kanilang mga problema at suliranin. Pero alam niyo po, Panginoon, yung kanilang mga pinoproblema. At sa inyo po, walang imposible. Kayang-kaya po ninyo nalutasin yung bawat problema ng bawat isa. Ito man po ay problema sa kanilang mga mahal sa buhay. Ito man po ay problemang pinansyal. Ito man po ay problema dahil may karamdaman. Kayo po yung kayang magpagaling. Kayo po yung kayang lumutas, Panginoon. Kaya nyo pong turuan ang bawat isa ng mga tamang hakbang upang malutas ang kanilang mga problema. Tulungan nyo nga po ang bawat isa sa amin. Hallelujah. Kayo nga po yung nakakaalam ng aming kalagayan. Panginoon, amin pong dinadalangin sa inyo ang sentro, Panginoon. Hallelujah. Kayo nga po yung patuloy na manguna. Hallelujah. Lalo na po kay Pastor Glenn Masaredo, Joseph Glenn Masaredo. Kayo po yung manguna sa kanya, sa panguna niya, sa buong Door of Faith. Kayo po yung patuloy na kumilos sa kanya, kasama ng kanyang pamilya, kasama ng mga pastor na direct sa sentro, Panginoon. Kayo po yung patuloy na kumilos at gumawa sa bawat mga kamanggagawa po namin, Panginoon. Ganon din po sa Bible School, Panginoon. Ang mga teacher, ang mga staff, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ganyan din po ang bawat mga supervisor mula po District 1 hanggang District 9. Ang bawat mga pastor na kanilang nasasakupan, Panginoon. Pagpalain niyo po yung bawat isa at kayo po yung patuloy na manguna at mataas. Salamat po ng maraming, Panginoon. Dalangin din po namin ang amin pong bansa, yung economic recovery. Yun pong kaunlaran ng aming bansa, yung kapayapaan, Panginoon, at yung kalutasan ng problema, lalo na po sa Western Philippine Sea, Panginoon. Lord, kayo po ang aming pinagkakatiwalaan, maging sa economic recovery ng aming bansa, maging sa iba't ibang kalagayan po ng aming bansa, yung La Nina na parating, Panginoon. Tulungan niyo po kami na kami po'y makapagtagumpay. Maraming pong salamat. Pagpalain niyo po ang bawat isang nakapanood. Pagpalain niyo po yung bawat isa. At kayo nga po yung patuloy na mataas. Kayo nga po yung patuloy na malwalhati. Yan po yung aming sama-samang panalangin. Sa tayong pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. God bless po.